God is good all the time. And all the time, God is good. Kisa may mga na-bless ka rin mga ison. Ang na-bless sa Ginoo, magpakpak ra sa tumuhi nga Diyos. Hallelujah. Amen. Kinsa may grateful ka nga adlaw kay ania na punta ron, no? Maayong panglawas, naabot nga safe and sound. Let us give thanks sa atong buhay nga Diyos mga isuon. Tungod ang Diyos gyud ang nagpaliyon ni anang tanan mga isuon. Amen. Before ta mo ato sa atong panag-awit, atong basahon usa ang anaa sa Psalm 124 verse 6 to 8. Ingon dire, praise the Lord. He did not let our enemies tear us apart. We escaped like a bird from the net of a hunter. The net broke and we escaped. Our help came from the Lord, the one who made heaven and earth. Amen, mga igsuon. So, this verse is a powerful declaration of God's sovereign protection over sa atong mga kinabuhi, mga igsuon. Kini nag-ingon ng atong tabang, nagikan gina sa atong buhay nga Diyos, mga igsuon. Do you believe that, mga igsuon? Amen. Do you believe na ang Ginoo nag-protect kaninyo mga igsuon karong adlaw? Amen. Anaadi peligro may igsuon kanunay sa atong palibot nga wala nato makita. Sa adlaw-adlaw mag-travel ta, moadto ta sa work, sa school, or sa bisan asa nga lugar mga igsuon. Anaay peligro nga wala nato makita. Bisan sa atong pag-ani sa church, karon mga igsuon. Pwede na ay mahitabo nato, but God did not allow it mga igsuon. Ang Dios naghatag nato proteksyon, naghatag natong panglawas o kinabuhi mga isuon. Busa atong pakpakan atong buhi nga Dios sumod niya na mga isuon. Hallelujah. Dili na alak mga isuon, no? Di man ta mutuan ang swerte mga isuon nga gitawag sa uban. But mutuo ta mga isuon sa atong Dios na nagprotect nato. Amen. Amen. Dili lang na mga isuon ato pag i-consider ang mga problema nga atong giatubang sa atong mga kinabuhi. Anatay struggles, no? Usahay feel nato matrap ta ba? Sahay, like sa describe sa verse, no, nga, like a bird caught in a snare. Anay mga sitwasyon, nga tutag, dili na kagawas. Tanawa, ang iyong makaugalingan karon na igsuon. Makaingon kita nga, praise God, tungod ka, niya gihapon ta, nagpabiling buhi, nagnisig iba gihapon, bisan pa man sa, naata sa problema ng igsuon. Nga naman, tungod kay, dili ni sa atong abilidad na na-survive nato tanan. Batungod ang atong Diyos ang nagtabang kanato. Amen, mga isuon? Amen. If ang Diyos wala sa atong kaliran, mga isuon, asa ka taron? Amen? So, unang dili ta magdepende sa atong kaugalingong kusog, mga isuon. Magdepende ta sa atong buhi nga Diyos. Tungod kay ang Diyos dili mo pakyas. Tungod ko siya matinud-anon. Gahapon, karon og hangtod sa hangtod. Amen, mga isuon. Amen. Busa, let us give praise to our God. Let us thank Him. Because ang Ginoo nagprotect sa katawhan. Dili lang sa una magsuon, but hangtod karon nagpadayon gihapon siya sa pagpakita sa iyang kamaayo, kaluoy, sa iyang gugma o proteksyon sa matag usa kanato hangtod karon. So let us lift our voices and praises may igsuon. Let us worship our God, our protector, our rescuer, our ever-present help, nga mao atong Diyos manluluwas. Hallelujah! Atong tagag, masipang pakpa atong buhay, Diyos. Amen! And akong iawag ko tanan. To stand. Mag-angkong ta mga igsuon para sa atong opening prayer. Hallelujah, Lord God. Langit na namang amahan, Father Jesus. Maayong buntag kanimo, O Lord. Lord Jesus, salamat, Lord God. Kanunay, O Father, kami mapasalamatan dira kanimo, O Father God. Salamat, O Father God, sa tibok si Mana, O Father God, nga naghaya, na-survive ginamo tanan, O Father God, dingit tungod sa among kaugalingong abilidad or kakayahan, O Father God, but it is because of your help, O Father Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, salamat sa grasya, O Father God, sa blessings, O Father, sa protection, O Father God, at sa may panawas niya na gihatag sa matag-usapan namin, O Father. Lord, angan kang pasidunggan sa tanan, Lord God. Angan ka namang alagaran hangto sa hangto, O Father, because we deserve it, O Father God. Ug amin ka lamang sa tanan, O Father God. Lord, wala kay sama, Lord God, kami lagroso, O Father God. Busa alagaran ka namang, O Father Jesus, sa mga katawhan. Imong mga binuhat, O Father Jesus.
Hallelujah, Father God. Lord, today, bless us today, Lord God, sa among entire service, O Father God. Bless each of us karon kamay, Lord God. Bless matagos sa kanamo karon dawa, Father. Ikapang matagos sa kanamo, Lord God. And we pray nga among mabatigan ang mong presensya karon dawa, O Father God. Lord, ikapa among mga hunahuna kasing-kasing and help us to focus di halaman kanimo, Father God. Hallelujah, Jesus. Lord, among gisurrender tanan diha kanimo, Lord God, because we know, Lord Jesus, you're in control of everything, Father God. O gana ako ni mong mga kamot, O Father God, busa dili kami mabalakaw, Father God, umusali kami kanimo, Lord Jesus. Lord, angan ka namong daygon hangtod sa kanturan because ikaw ang Diyos, Lord God, nagamhanan sa tanan, O Father God. Wala na lain pa, Lord God. Busa among gibalik tanan dungog himaya di halamang sa mubuhing pangalan. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Hallelujah, my son. Andam na bata sa pagdaig sa itong buhay nga Diyos. Amen. Awitan nato itong buhay nga Diyos at siyang daigon, my son. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah, Lord. Wala mo pagdaig, Father God. Yes, Jesus. Bye.
na itong buhay nga Diyos. Tungod kay, ang Diyos na isuon, diligin mo biya ka na ito. Sangpita lang atong buhay nga Diyos. Call upon His name, isuon, and He will help you. Hallelujah. The great unknown, where fear may fail, and then I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, so I will call, and I will call upon your name. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. As the Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be behind us. Where faith may fail and fear surrounds you never fail, and you won't stop now. We will call on your name, Father. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are and you are mine. Yes, Jesus, Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than
Father God, kagamahanan, kabalaan, Lord God, kadako, Father Jesus. Lord, so you deserve the glory, God, the honor, adoration of Father God. Kailangan, Father Jesus. And all the saints and angels, they bow before your throne.
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So nindot kayo mag-awit diya sa Ginoo, ma-feel na to ang presensya diya sa Ginoo. Samtang nag-awit ta sa mga halad ang mga alawito nato sa Ginoo. So, I'll read something in the book of Psalm 116, chapter 12. It is said here, what can I offer the Lord for all He has done for me? So, mubulan yung kayo na versikulo igsoon, but yet so profound ba? What can I offer the Lord for all that He has done for me? Ilaran yung kayo ka words, but para na ako igsoon, this is something puno o kamatuoran, full of theological nga mga truth para sa tua, which is very applicable sa kinabuhi nga Kristohanon. Ang mga nabuhat sa Ginoo sa ato igsoon is incomparable. It is something that we cannot buy. It is not something dili nato pwede ma-barter. It is not something like, for example, na atay friend nga nakatabang nato, but then after nakatabang nato ato ang friend, naningkamot ta nga mabaslan ang iyang kaayo. So murag of equal proportion ba, 1:1 ba? Mura ko nangutang sa ako ang friend og 1,000, pagkahuman akong gibayloan og 1,000 sad, di ba? So ang mga nabuhat sa Ginoo sa ato ay so is dili ingon it is not the same with God. What God has blessed us is of infinite value because gikan na siya sa ato ang infinite God. That's why ang uban mga tao mingon sila nga magsunod ko sa Ginoo, mo-follow ko sa Ginoo, mutuman ko sa iyaha mga sugo. It's because I want to get even with God. You know what's wrong with that, Iksoon? It is like you're kanakuan ba, you're buying or you're putting value sa nabuhat sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, which is wrong because as I have said, Iksoon, wala gid tay anything nga ikabaylo sa nabuhat sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Amen. Ilabi na sa kaluwasan, pwede ba na nato mapalit, Iksoon, ato ang kaluwasan? Pwede ba na with all the amount of money that we have sa kalibutan? Dili, no? There's no value for our salvation. Pwede ba na nato mapulihan sa ato ang pagserbisyo sa Ginoo? Pwede ba nato nga hutdo ng ato ang oras ug panahon o ato ang mga resources, no? Nga aron makaingon ta nga, uy, bayluan ako ang nabuhat sa Ginoo sa ako ang kinabuhi, aron equal na mi, wala ko'y utang kamubot-on sa Ginoo. Dili pwede so, no? Because ang blessing sa Ginoo, God's favor sa ato ang kinabuhi, those things are priceless. Wala tayong kabaylo. That's why ningon ang Bible diri sa Psalm 116 verse 12 na, what can I offer to the Lord for all He has done for me? So the answer is, wala. Wala tayo ka-offer na sa Ginoo. But listen, here, it doesn't mean nga there is no right response. No? Sa dihang na hatagan ta og blessing sa Ginoo, sa dihang nahatagan ta og mercy o kaluwasan sa ato ang kalag, there is a right response sa ato ang kinabuhi. And what is that? That is to worship God. That is to be grateful diya sa Ginoo. And that is to obey our Lord, His commands. So it's not the same as buying your kanang mag-uli ka sa nabuhat sa Ginoo. That's not the same. Kaya ang ato ang ginabuhat is a response. Money tubag sa kaayo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. That's why naata diri nagsimba ta sa Ginoo matag Domingo. We have fellowship, nagbuhat og maayo, naghatag ta sa ato ang sa finance sa ato ang church sa kalihukan sa simbahan. That's why nga nagbuhat ta ng mga butang, not because we want to equalize what God has given to us, but keep in mind, Ikson, nga
nagbuhat ta aning tanan, labi na sa paghatag, it's because it is the right response diya sa to ang Ginoo. So, because if that is our thinking na we are only doing this in response to God's generosity, God's graciousness and benevolence sa ato ang kinabuhi, if mauna nga to ang hunahuna igsoon, we are bringing gratefulness no sa ato ang kinabuhi. We are bringing reverence and worship diha sa Ginoo instead of kanang thinking Lord, murag equal na siguro ta kay nahatag naman ako ang nabayloan naman ako imong nahatag sa ako I think equal naman siguro ta kay kini ako ang nahatag imong kwarta, akong pagserbisyo diha kanimo, ang pagsulod na ako sa imong pulong is equal na, no? Nakita niyo yung difference so that's why our right mentality should always be thinking walay tayo ikahatag in return to the Lord and we are only responding sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. So, sa karong panahon na ako na ihatag ang takna sa Mohalag utaw. Morning muli sa yan sa usap kami kaya sa paghala sa pagkawit sa so na akong title nga akong kantahon ng Ison kay Esperanza ni Ison sa Spanish ni siya nga English ni siya English ang kay Hope so ato ang Bisaya sa paglaong ni Ison balik kami sa pagkanta ni Ison. Ay kalulaka matulungan usahay magpauta kung sa pagduhaluhan o maligaligo na anasya samtang may kinabuhi pa may esperanza kay buhay siya may esperanza pagkain pagsimba pagkayunta si Jesus ang ating esperanza isang asa kita Kalimutannya Kata ay kapandaka Masugatan ka Buwako Apasunay Umaga Panghalay Apan anasya Huli siya Samtang may kinabuhi pa May esperanza Kung kay buhi siya may esperanza Pagdayong pagsimba Pagdayong si Jesus ang ating esperanza Esperanza Pulong makalimpan Esperanza Pulong makadasig Esperanza Nilungdan sa pagdaig Ikaw magmakay basta may esperanza Samtang may kinabuhi pa may esperanza
Kung kay buhit siya may esperanza, patay kung pagsimba, pagkayutang, Jesus ang akong esperanza. Si Jesus kay gunta, si Jesus kay gunta, si Jesus ang akong esperanza. Every milestone, si Jesus ang atong paglaho. Ang yun tamo igsuon nga, mamarutang tanan, let's extend our hands sa ang congregation sa pag-ampo. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this opportunity, Ginoo, nga nakahatag ni sa titing sa mo ang mga kinitaan, Ginoo. Thank you, Lord God, nga ikaw naghatag ka na mo, Ginoo, og kapasidad nga makaproduce og wealth. Daghang salamat, Lord God, sa mo ang mga kanegosyuhan, Ginoo, nga imong gihatag para kami mabuhi sa among mga trabaho, Lord, sa among mga sidelines. Ikaw ang naghahatag niining tanan busa wala milay pasalamatan, Lord. Ikaw ra gyud, Lord. And among ampo, Ginoo, nga ang maong kwarta, Lord, nga among natigom imong gamiton siya sa pagpalangbo sa imong simbahan. Imo ni siyang gamiton sa mga kalihukan, Lord, sa pag preach sa imong kamatuoran, sa pag-develop, Lord God, sa imong church, labi na sa among pangandoy nga building sa nga magamit namo sa church. Ang ampo, Ginoo, nga ikaw mag-supply sa tanang needs sa mga miyembro, sa among mga igsuon, katong mga kaigsunan namo, Lord, nga nangita pagtrabaho, ikaw maghatag og panginabuhian sa kanig sa ilaha, Lord, sa amo ang mga igsuon nga negosyante, imuhat sila tagaag daghan nga mga customer, Lord, and sa mga igsuon namo nga nagbuhi og mga kahayupan, make their flocks, Lord, healthy, make them many, Lord, mga anak og daghan aron ma-bless ang ilang family o ma-bless ang isig isa kanamo, Lord God, ang church, ma-bless po, Lord, pinaagi sa among finances. Daghang salamat, Lord, kinitanan na mong giampo. In Jesus' name we pray. Amen. Psalms 46:1. God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Psalms 46:1. Amen. Sound check. Okay, praise the Lord. May buntag natong tanan, nagzoon. Amen. So, nindot kayo ang verse na itong nadungog karon, the Lord is our refuge and strength, no? He is our help in times of trouble. Okay, praise the Lord sa tanan. Okay, so before we go sa Word of God, aray sa mga announcements nato sa atong iglesia to keep us updated sa mga panghitabo sa atong mga future nga mga endeavors sa atong iglesia, mga igsoon. Okay, so praise the Lord. As always, nga number one announcement sa atong iglesia, because believing nato nga ang Dios magpaglihok sa ato ang iglesia. Okay, so ang ato ang building project. So one of the suggestion of our elders during our meeting, ang atong iglesia will be building our church. So we should have the structural building plan. So mo to nga nikontak ko sa ato ang igsuon nga pastor, at the same time engineer, para sa pag visit niya sa site nga atong buhatan og iglesia or building.
And then he is scheduled to come sa atong iglesia by February 27 para yang malantaw si Pastor Eliezer Kagbigas mga igsoon. And so akong gingon sa iyaha nga we will be asking him to be our engineer sa pagbuhat sa building structural plan. Okay? Excuse me. And at the same time, ang ato iglesia naman po na siya architectural nga design. Akong giasi, kailan pa mo ni Brother Mark, natuwa na sa Manila karon, but he is practicing his engineer nga profession sa Manila. So that's why I asked him to make us also an architectural plan sa atong iglesia para makasave po ang atong simbahan igsoon kay kanto nitabang o mutabang po siya sa ato. So please pray for that nga maabot ganitong structural plan mo to ang sundon sa ato ang mga workers sa panahon nga magtukod ta sa ato ang building sa Atbang. But nevertheless, we will continue using this area because he decide man nga gamito nato for the church. So whenever dito ta magsimba, we will be using also gihapon din because ato ning i-set up nga ang mga bata nila classroom na pang bata yun nga bata sa gagmay nga mga duaan ba. Ang ganun para mga duaan sa mga batang gagmay gid ba. Naapoy pang klase sa mga bata. At the same time, dili po nato ibutang atong office ug ang ato ang kitchen ug ato ang mga kan-anan. So we will be utilizing the spaces kay kung remember ninyo sa una wala pa nang atbang ang atong pangandoy gidiri is 3 stories building. Yeah, ang first floor mga atong simbahan niya, ang second mo to ang mga opisina, mga classrooms. Ang pinakatumoy mo na to ang mga rooms if ever natin bisita mo abot dire mo na ato ang plano, but then isod man kayo kung 3 stories na building ato pangandoy dako kayo gasto pero dili lang ta mag 2 stories building but we will maximize the entire space of our lots nga gihatag sa Ginoo para sa atong iglesia. So that's the very intention nga nung magbuhat ta og building para magamit sa gihapon nato aning lugar mga igsoon. So continue praying, continue saving, helping us in that matter because time comes it will be started. Amen. This afternoon as well, ang mga batanon sa mga kaigsuonan nato nga simbahan nga members sa Communion of Christian Churches will be having our C3 Love Month Fellowship. So kung yun nga balik mo diri mga alauna 45 para we will be able to transport dito sa venue sa Tuyong Christian Fellowship. Kung prayer nga you will be supporting your children, your youth para mas daghan silang ma-experience nga Christian activities, much more pulong sa Ginoo, much more ang presensya sa Ginoo. So please send your kids or your children or youth. The registration is very minimal, only 30 pesos mga igsoon. Pero pagkapi nila gamay kay sa ilang offering. But para makahibaw sila, samtang batanon sila, they know how to offer something unto the Lord. Okay. And then, sa atong evangelism, since last week, wala man na ito malayon because of some circumstances. So, by next week ni siya, supposedly February 8, but excuse me, it's February 22, next week mga kaigsuunan dito sa Lumina Phase 2. So, praying nga, kanang natin makalag nga maanto dito, giandam sa Ginoo para sa ato ang pagministeryo. Prayer manggod nato nga, dili lang kanang mga sityo, dili lang mga barangay, kundi hasta mga subdivisions ato sa mapenetrate, maantuan, maduulan nato dito, nang manang kadagan ng subdivision doon sa kanasuhan. So, doon sa Perilo, so una nga ato ang i-target nga we can penetrate and bring the message of salvation. And so on. So I hope you will be joining that event sa atin. And then this coming Tuesday, February 17, kung yan yung mga kaigsunan nga let's continue praying for the success sa ato ang C3 conference, kay annual money conference sa C3 Igsoon. Ang topic na to karon will be more on church polity, wherein atong i-discuss ang role sa mga kaigsuunan nato nga naglangkob sa iglesia para mahimong effective ang matag usa.
Kaya kung effective ang iglesia, ang mga katauhan nga sunod sa iglesia, ang church will grow. Dili lang sa aspect sa financial, but much more sa mga katauhan, mga igsoon. Praise God. And last but not the least, kung hangyoon nga mag-start tayo down payment sa ato ang jersey mga igsoon para maka-final ta sa atong orders karon. Na ako'y lista diri, pero naman ito yung mga na-express nga mga changes no, sa gisend ako sa atong GC sa main. So ako to siyang work out, then ako i-print balik, din ako i-send sa ato ang supplier. So I hope that you will cooperate para dili madugay ang ato ang pagpabuhat, because we have at least 1 month before we will use it. Okay, so or mga 1.5 kapin kay April ta magsugod mga kaigsunan sa ato ang sports fest. Amen. So with that, we are ready to study God's Word. So again, I want you to stand and open our Bibles. As you have known that we are in a series of the studies of the Song of Praise of David. I will read in the New Living Translation mga kaigsunan. Ikaduhang Samuel, Kapitulo 22, mga versikulo 19 ngadto sa 25. They attacked me at the moment when I was in distress, but the Lord supported me. He led me to a place of safety. He rescued me because He delights in me. The Lord rewarded me for doing right. He restored me because of my innocence. For I have kept the ways of the Lord. I have not turned from my God to follow evil. Verse 23, I have followed all His regulations. I have never abandoned His decrees. I am blameless before God. I have kept myself from sin. The Lord rewarded me for doing right. He has seen my innocence. Let's pray. Lord God, thank you sa among pulong nga gibasa. Salamat Ginoo sa life ni David nga wala man to siya mahimong perfect, Lord, sa iyang tibok kinabuhi. But there was a time in his life, Lord God, that he chose you, that he chose righteousness, that he chose what is right because of the grace and the love that you have showered upon him. May we be like David, O God. May we be known, a man, a woman after God's own heart. We are the church, a generation of your own heart. Prayer na mo, Ginoo, nga mo-grow kining pulong, nga among manunggan, mamunga kini o Dios, o managhanusab kami, haron daghan Lord ang magsimba kanimo dinhi kapita. Salamat sa tanang kadaugan imong ihatag ug gihatag. Inimong giapo sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo manluluwas. Amen. Dayon sa paglingkod ang tanan mga kaigsunan. So the title of this message that I will be sharing to us is about the reward of righteous living. Ang ganti sa pagkinabuhi nga matarong. Mga kaigsunan diri sa kalibutan, lisod makita nato ang perfect justice. O yung kag-perfect justice mga kaigsunan, yung kag-justice, kung unsa imong gibuhat mo, kini dapat nimong anihon. So nag-ani kag maayo, nagtanom kag maayo, muani kung kag maayo. Nagtanom kag bati, muani kung kag bati. That is simple understanding of justice. Pero sa kalibutan mga kaigsunan, not at all times, nga sa diyang mutanom kag maayo, resulta maayo. Kaya there are times maigsoon bati ang ilang ihatag nimo. And vice versa. Nagtanom kag bati, sila po ay makadawat sa mga maayo. So, ang kalibutan, dili ko siya perfect nga justice. Pero mga kaigsunan, dili nito kalimtan nga ang Dios na siya gitawag o reward for righteous living. So, pangutana karon mga kaigsunan, is it really worth it to live a righteous life? Worth it ba nga mabalibad sa mga agi sa tao para magpakasala? Worth it ba nga mabalibad o mga sabu, mga inom, mabalibad ta o mga pati nga mga istorya, mabalibad ta sa mga pag-apil sa mga pagsimbag mga Diyos? Worth it ba ang pagbarog sa kamaturan nga ma-deprive ang atong sinful nature sa pag-fed og mga sala? Mga kaigsuonan, sa kalibutan nakita nato ang mga wicked people prosper. Di ba? Makita nato ang mga tao, dishonest people succeed. Na yung mga tao nga butbuton mo
mas mosinso. Naitaw nga mga buhat doon mo po ito'y mahimong madato. Sa kalibutan, we see mga kaigsunan, those who compromise gain comfort and power. Katong mo kompromiso sa ilang pagtuo, kusog ang ilahang negosyo, mo kompromiso sa ilahang baruganan, kusog ang ilahang pag-asenso. And sometimes mga kaigsunan, makita na to, that the righteous people are the ones who suffer, struggle, and wait. Na yung mga panahon gani, nga makita na itong naganto sa Pilipinas o sa kalibutan, is katong mga Kristohanon, katong mga matarong, katong nagsimba sa Ginoo. So, mautanaw ta karon, Ginoo, worth it bagid mo barog para sa inuha? Worth it bagid Ginoo nga mo barog para sa matarong? Nga naman nga kami manoy naglisod, kami manoy problema pagkatong wala maglalakad kanimo mao magid hinuon ko to ni asenso pag maayo. Mga kaigsunan, we need to understand that righteous living in this life has a promise sa Ginoo na nanto. And the Word of God gives us the different perspective on looking at that. Excuse me. We have a different perspective looking at that. Nga naman, mao ni siya igsoon. God never promised that righteous living would be easy. Amen ba? Never in the scriptures you have read that being a Christian or following Christ, ingon ang Ginoo nga easy life. Never, ever, ever in the Bible. But you can see in the Bible that those who wish to live a godly life shall be persecuted. That's according to the book of Timothy. So, St. Paul wrote that kinsa tong ganahan, magkinabuhi nga balaan, Diyos nun, pagalutuson. Pagatistingan, according to 1 Peter. So, kung makita niyo mga kaigsunan ng Kristohanong kinabuhi, dili ni siya lunlun, tanan, nindot, o hayahay. But God promised us that He will reward us. Remember, Exxon, nga wala siya nag-promise nga easy life, but He promised that if you will do this, I will reward you. Righteous living is not a loss, mga kaigsunan. Alkansihan ako ani nila noon. Kabaong matakwato. Siya na lang noon, hindi mo kunuhay, makompromise kong pagtuo, kailangan mo kunuhay, Kristohanon mo kuno ko, kailangan mo kuno ko sa simbahan, hindi lang dyan ko makompromise, siya na noon na blessingan. Nakaigsunan, you need to understand that righteous living is never a loss, but it is an investment that you have stood for the faith. It may cost us these things. It may cost our popularity. Muna makaigsunan sa kumbaruganan kung diniyo sa imong pagkapolitiko, diniyo sa imong pagkaartista, gamay ra jud kag proyekto, gamay ra jud kag mga kwartang madawat, because diniyo man na imong pagkaartista, mubaliban pagkag kontrata nga lewd na or kanang nag-employ ng mga sexual immorality nga mga mensahe, or mubaliban man ka himuon kag calendar girl sa Tanduay, mubaliban man kag salida nga rated X. Dagko may kinas nagbayan. Balibad mga kising-singin, mga bed scene sa salida because you have a Christian conviction. Kung politiko sa ka, balibad man sa kag-kickback, lisod man sa kag-komisyon, so lisod yung kabahinan, kaya di man ka apil sa ilang panagtapok. Pero magkaigsuunan, it might cause your popularity, even your relationships. Ay, friend, ay dili naman ka mo ba na mo, di na ka na mo friend. So, mahimong ma-feel na nimo nga malayo na ka sa imong higala. Kay lahi naman ka gusto og tirada. And even makaigsunan, it might also destroy your comfort. Nanuman, kung barog ka sa kamatuuran, grabe ang current against nimo kaysa mo go with the flow ka. E pastor, ako ragun usa sa eskwelahan, ako ragun usa sa mong trabawan, ako ra usa sa mong community. Tiyaw mo na, kung barog ko sa atong pagtuo, ang current sa baha, grabe kakusog, manod, yun ko. Unang, para di ko ma-struggle, go with the flow na lang. Sabot lang Ginoo nga, musabay ko sa ilang mga tirada. Kaya kung magkatas lang para diha, kanta sa pag-apil, saya pag-apil po diha. Magkaigsunan, you need to understand, if you stand on what is right and what is godly, you are going against the strong current of the flood. And the more you stand strong on that, the more people will see how committed are you in the faith nga naa ka mga kaigsunan.
So, remember that God does not ignore your obedience sa ni barong ka bisan ikaw na lang usa. God does not forget your faithfulness even if lisod kayo mahimong faithful na karon. Na ako'y nabasa ngayon siya ang mga dili ko no kaya maka-afford og faithfulness of loyalty, mangatag ko ng flower o kanang chocolate. Sakto ba, brad? Joke na. Okay, pwede na mo mangatag bisan pag dili February 14 kung ganahan mo, kung may okasyon. Pero we don't believe on the concept that only in February 14 we show our love because the Bible is clear. John 3:16, every day should be celebrated. But ang punto na ko mga kaigsuunan, obedience, faithfulness, and walking in righteousness is dili na siya i-ignore sa Ginoo. Tanawa ni sa kalibutan. Mu-work ba ang reward system? Mu-work ba ang reward system sa Pilipinas? I will tell you, does not at all times. Does not effectively work at all times. It started even sa eskwelahan lang daan. Ang grading system sa eskwelahan lang daan. Maglisod kang tinuod, kaya kung tinuod mo, hagbong yun. Kaya kung hagbong, ang maestra may masaginlan. Teacher factor. Giusa man yung pagtudlo. Wala kay gibuhat lain. Teacher karon dapat versatile. Kung audio siya, auditory siya, dapat pagyaw-yaw ka. Kung visual siya, visual aid. You should do all things para lang makato ng bata. Kung diyan napit, awarded din sila, ma-rewarded din sila. Isang dili kayo sa kamao, magbahagi ng mga awards, mga honors, mga magna cum laude. Why? Because ato ginawardan sila para ma-encourage sila. But do you know mga kaigsunan, nga along the process, dili tanan effective ang paggrado. Tungod kay, naiuban na nadas kahig, naiuban na dili gid angayan tagaan niya naggrado, but tungod kay samukan sa mga papilis pangayoon nganong gihagbong to siya, pasaro na lang sa maestra. The reward system sa Pilipinas is not working at all costs, at all times. Mga igsunan, sa kalibutan, sa sistema, usab, tinuod ni. Kaya man, when you reward anyone for doing bad things, that is the agenda of the enemy. Ang ibang mga tao ba, okay lang ko sa kinabuhi kay na-bless naman gyapon ko, bisan walay Ginoo o walay simbal, buntag, Domingo, bisan walay basa sa Bible, na-bless naman gyapon sila, tanawa sila. But you need to understand, Satan is also rewarding those people who are doing bad things. And Jesus was actually enticed by the enemy in Matthew chapter 3. Nganingon siya, if you will serve me and worship me, I will give these things to all. I will give all these things to you. May saad siya nga ito ni Yesu Kristo. And the person will think he is doing the right thing in the right way. Ito nga kinabless man siya, I'm doing the right thing. When you reward anyone for doing good, mga kaigsunan, that is the one of the ways God motivates anyone to do good things in this life. Pero kung kita ni award ta sa sakto angayan nga awardan, then kana mga igsoon sa paagi sa Ginoo nga mamotivated ang tao maningkamot sa pagbuhat sa maayo. Pareha kay gud na sa iyong trabaho, for how many years ka nagtrabaho? And then you need to understand nga you're doing everything what is right, and then retire kang P1 for example, or kung sa position nimo nga the lowest yapon, mas ma-encourage man ka mo serve more kung makita nga nakoy pag-asenso sa imuhang posisyon o sa imuhang salary igsoon. The reward system in the Philippines, in the world, is not at all times working. O ganong nisige na ko nagbalik-balik na para dili ta mahimaw ma-worship na Lord ngano man ni. Lord, kini lagi, wala lagi ni siya. Ano, ako wala lagi ko. So since you know nga it's not working at all times, you need to expect nga, it's always at all times, ma-rewarded dayon ka sa imong gibuhat diri sa kalibutan. Eternal rewards for the godly, mga kaigsunan, are actually eternal. I mean, the rewards of the godly are eternal, but the blessings of the wicked are fleeting. Proverbs 11:18, mga kaigsunan, evil people get rich. Okay, evil people get rich for the moment.
So, ba't pasabot ko itong mga tao nang ingon nimo nga wala nang alagad sa Ginoo, mga dautan, na dato, na blessed gid gyapon lagi sila. The Bible is clear, it is for the moment. Mayroon kang for the moment, sa kadiyot lang ng panahona. It will not run for eternity. But the reward of the godly will last. But ang ganti sa mga Diyos noon, maglahutay hangtod sa life after death. Maglahutay even in the life eternity. And if you cannot understand what I'm saying about life eternal, life after death, it is because wag makasuway hapit na matay. Pero if you understand nga what is death and what is near to death, then you will be able to grasp the meaning na okay, eternal life, eternal reward na ngadto sa mga Kristohanon igsoon. In these verses nga atong gibasa, David points to a clear principle. And the principle is that God honors a life of righteousness and integrity. Nganuman, diri sa kalibutan nga puno sa shortcut, puno sa compromises o mga moral gray. Pining moral gray, murag sakto, murag di. Ay, murag sakto ra guno ni ay murag di. Subot pasabot, dili sa black and white, pwede sakto, pwede di, kay moral subjectivism man kuno. That challenge mga kaigsunan, that challenges us to live a life that pleases God, not men. So karon atong isgutan ang pagparug sa kamatuoran kay atong gi-please ang Ginoo. Dili for the sake nga naay mo kontra nila. Munang mubarog ko sa kamatuoran not because I want to oppose you, not because ganahan ko nga magpatagad or magpabida-bida or magpakahiro-hiro. Mu-oppose ko, o dili ko mo-appeal, dili tungod kay ganahan ko magpalugit or magpaigot, dili tungod kay ganahan ko nga kanang pugson ko, ipafeel nga importante ko. Libarog ko sa kamatuoran tungod gusto nako ang Ginoo malipay sa akong kinabuhi. And that should be also your thinking sa inyong kinabuhi igsoon. First point here, God deliverance comes from the delight nga iyang nakita sa kinabuhi ni David. They attacked me at the moment when I was in distress, but the Lord supported me. He led me to a place of safety. He rescued me because, nga naman, because He delights in me. So when you observe the verses igsoon, nakita nimo that God rescued him. God supported him because he found pleasing actions to the life of David. Because David loved and obeyed God. So what makes God delighted in us is sa dihang muingon ta nga Ginoo nahigugma ko nimo o mutuman ko nimo. This is something that God will be delighted in us. Kung nahigugma tas Ginoo o mutuman ta niya. Kung ang inyong mga anak, kung ang inyong mga banaw, partner, mga igsoon, mga asawa, muhimong mahigugman ninyo, mutuman ninyo, malipay mo, dili. Malipay man mo. Muna inindot kayo, nga gasa na yung ihatag, malipay gyud mo. Samot na ang Ginoo. O sa dihang malipay mo nila, dili na lisod ninyo ang pagsuporta o ang pagtabang kanila igsoon. When facing overwhelming challenges, remember that God is personally interested in your life. And His deliverance comes because He takes pleasure in those who seek Him. So kung ganahan ka, pabangan sa Dios, tagaan ka og tanan mga giginahanglan nga suporta nimo, kinahanglan nga imo usab siya nga tagaan og kalipay. Imo sa siyang tagaan og joy sa imong kinabuhi. Kaya kung dili siya malipay nimo, then lisod kayo siya nga mapanalangin nimo. O kung na-bless gyapon ka, bisan wa ka naglipay sa Ginoo, o wa nimo siya gi-please diha nimo, dili na ang Ginoo ang nag-bless nimo, kundi dili ang kaaway, for you to be deceived that I'm right, I'm doing what is right, I'm good, because God blessed me. But in reality, it's not God who blessed you. Gusto lang sa yawa nga ilanon jud ka pagmayo nga magtuo kang Dios ang nag-bless nimo. Lipay siya pero wala di ay igsoon. Psalm 147 verse 11, the Lord takes delight in His people.
It's a biblical affirmation, mga kaigsunan, that God finds joy, pleasure, and favor in His followers, especially sa mga mapaubsanon, and adorning them with the salvation and victory. Ang Diyos, nalipay, magmaya, o maghatag og pabor sa tanang sunod niya nga mapaubsanon. Kaya siyempre, ang tugbang sa mapaubsanon is katumang proud sa iyang kinabuhi, labaw sa Ginoo. It signifies, mga kaigsunan, nga ang Diyos nalipay nimo kay naaman mo personal, cherished relationship, which is God's love isn't based on merit but in His heart for His children, mga kaigsunan. So kung imong tanawon, ganahan ko nga mahimong God's delight. Mahimong kalipay ko sa Ginoo, sa Bisaya pa. Kung saan man nimo, higugmaon nimo ang Ginoo, kay mo siyang tumanon. Kung ikaw maestra ka, or employer ka, or even kanang nakaitas sa usa ka lugar, tinay mga tao under nimo, kinsa man ang inyong delight? Katubang badlongon o katubang tarong, buutan. Of course, normal mingon kita katog yung subay sa lagda, atong musuporta nimo, katong nibuhat sa maayo, maugitoy mo ay makapalipay nimo. Ang magkapahatag nimo high blood, makapapalit nimo blusantan katong mga badlongon. Hitungod kay normal sa tao nga mangita gyud sa mga tarong butan. Kay mao to ang ilang kalipay. The same thing with God. Napangutana karon, are you God's delight or are you the Satan's delight? May kaigsunan ni kaduha nga punto nga ako nabasa dinhi sa verse 21. The Lord rewarded me for doing right. Ngayon makita din na ang Dios mo reward gyud sa mga tawo magbuhat og tarong. He restored me because of my innocence. Here, the word innocence and doing right means integrity. Integrity is that God sees beyond appearances. He examines the hearts and the hands and our deeds, mga kaigsunan. So kung mingon ta og doing right and being innocent is not talking about sinlessness, but it talks about integrity. Nga kung ang imong kinabuhi sa private, the same thing should be in the public. Kasabot ra mo kung sa integrity. Nga you don't live a double life. Nga Domingo, Christian ka, in others days, dili ka Christian. Hinig Domingo, so palpalon nimo imong baba, mamalikas ka, pero in the other days, dili nimo palpalon. Kung ang imong kinabuhi, balahan kay Domingo, sa laing adlaw, dili na kabalaan. That is a life without integrity. That is a life living in a double life. Dubli kara. But then, igsoon, that is not doing what is right and that is not being innocent. Because innocence and doing right refers to integrity. And it means living transparently, let your private life match your public profession of faith. Because God honors the honesty and the purity in action is on. Kung gusto ta og integrity, palawman tani. This means the moral, ethical, and biblical principles reflecting God's own character through honest, consistent, and blameless living. Muan siya lisod kaayo sa Christian life. Sa Christian life, you don't just read the Bible and memorize and share. Sa Christian life, you need to show Christ's character or Christ-likeness. Because the book of Romans 8, the goal of salvation is Christ-likeness, to be conformed to the glory of Christ day by day. So the moment makita sa tao nga Diyos nun ka o ang imahe ni Kristo o ang imaya na nimo, inigsulti nimo sa ilaha, they respect you and they believe you. Dili na kinahanglan nga iprobar pa, Pastor, kinahanglan sa ako makasakinan o makamotor, makabalay, before people believes me that I have served a God who is powerful and Savior. Kinahanglan sa ko, Pastor, ma-financially blessed ko para sila mutuon ako, pinagsangyaw na ko ang Ginoo nga akong gisimba, ang simbahan nga akong gisimbahan, tinuod.
That is a wrong concept, igsoon. Pinao ba yung mga tao nila? Unya, kung simba sa inyong simbahan, kung madato na ka o manindot na ang inyong balay. Because tinuod yun ang Diyos imong gisimba. But you need to understand, igsoon, that is not the strong basis people believes you. It is if what you believe is consistent to what you do. Kaya kung consistent ang imong gituhuan sa pulong sa Ginoo kaysa sa imong gibuhat o gisulti, makita sa kinabuhi ang imong gituhuan, people believes you. Tinuod gani siya, dili binuang iya, kaya nga naman, dili man ipakitang tao iya. Ang iyang pagkatarong sa Domingo, makita man ako sa Lunes ngadto sa Sabado. Pero bisan pa mo sa kadato ninyo, kung Domingo ra kabalaan, bisan sao pa, di tuo mga tao ninyo. Why? Because financial capacity does not make you credible. What makes you a credible witness? Your transparency and your integrity, mga kaigsoon. It involves yes. And when you say yes, it is a yes. Lord, I want to serve you. Yes, I surrender. Yes, I will serve you. Yes, I will love you. It means transparency, and you choose obedience over the worldly compromise. So kaysa may mingon na sa iyo mga Kristohanon, sa iyo ng Kristohanon, kung aminaw lang tayo mabasa sa Biblia, pero kung ato ning i-apply sa kinabuhi, diha na tayo magkalisod. Muna mga kaigsuunan, ang Christian life is both easy and hard. Easy to say, kay duwaton lamang nimo ang Ginoo, isip manluluwas, maginuso lamang ka sa imong mga sala. Hindi pa minawan ba? Pero sa dihang ala nakadiha, lisod. Because you need to struggle against yourself, against your flesh, against the enemy. Ikatulong nga punto mga kaigsunan is in verses 22 to 23, akong nabasa din na. For I have kept the ways of the Lord, I have not turned from my God to follow evil. I have followed all of His regulations, I have never abandoned His decrees. Nindot kaya ang declaration ni David. So wala ko musalikway sa mga buhat sa Dios or mga pamaagi niya, ug akong gituman ang tanan niyang mga lagda. O sa iyang gimin din na. Iyang gimin din na obedience is not occasional, it is habitual. It means that he followed God in a continuous commitment, not just an occasional matter. Kita, honest to goodness, real talk. Naay panahon ba yan sa usa ka tuig? Balaan, buutan kay ta aning buwanay, kasunod kay mo, dailos ta kay na problema ta, or ni backslide ta kadiyot sa itong kasing-kasing sa Ginoo, nabugnaw ta, niya pagkahuman, na-revive na sa ta. I don't know, giyon sa kapag revive sa Ginoo, kitigaan ba kadagang blessing, or gikuhaan ba ang blessing, kitigaan sakit, nibalik ang imong kadasig. Mula karon, excuse me, inasunod month na po, balik na po ka sa kadasig. Then, mabot ang panahon, mabugnaw na sa Ginoo. Ano man na siya? Because that's the reality of Christian life. Dili na siya consistent nga, dasig katanan in the same pacing. Dili dagi panahon nga mo. O nahilos na gamay, pero importante lang busaka gyud ta sa diyang maubos ta sa ato ang kadasig. Kinamig panahon sa itong lawas kapoy ta bisan wa ka kaybaw, wa kay gibuhat or nabay gibuhat, di ba? Na na. Pero you need to understand, bisan pagkapoy na, we obey. Why? Because obedience is not occasional. It's not occasional, I mean. It is a habitual aspect sa itong kinabuhig zone. Faithfulness is formed in daily routine like prayer, Bible reading. Obedience nato sa small matters. Sabot na ka ng pagsimba, kay mao ni makapadasig yun nato. Ay ng Bible sa Hebrews. Na dili nato undangon ang ato ang panagtapok sama sa gibuhat sa uban. Kaya dihan napita, madasig kita. Isa may makaingon din pastor, wala kong simba, nadasig mo ko pag mayo, pastor. Umingon na dyan ko, ay, naging simba na. Nadasig ko sa pagpakasa, pastor. Mao diya ito pagdasig niya. So diyan napita, ang ginawa ato ang challenge. Kaya bitang bata bitaw, nasa tong poder, mag-rebuild kanila sila. Usay atong gusto nila, ilang ginahang supakon. Kaya for the sake nga nag-rebuild sila, bisag ibaws lang sa iyo, kailang ginahang supakon. Kaya nag-rebuild man sila. Kinahanglan man nila, borgan ang ilahang plano nga mag-rebuild sila. Kung kita nasayod ta sa sakto, but we choose what is wrong,
nag-rebuilding usab ta sa Ginoo. Kung sa diyang mag-rebuilding ta sa Dios, never kita mahimong magmauswagon makaigsuunan. God's will, mo na yung prinsipyo nga gusto na ko ibutang sa inyong kasing-kasing o galipatakan. God's will must be done in God's way. There are two things na dapat ninyong bantayan sa kinabuhi. It's not only God's will, but also the God's way. Nga naman, na may uban, feel ako, Pastor, siya din akong God's will. Feel ako, mo na gina akong God's will, mo adto na dyan ko. Or mo biya na dyan ko, or mo commit na dyan ko, mo palit na dyan ko ano. Pero it should be also in God's way. It emphasizes, mga kaisunan, that achieving the divine purpose, God's will, requires us to adhere, to follow, to use the divine methods or the God's way. Not in our human, short-driven approaches. Ano ito, excited kayo ta? God's will sa Ginoo. Walay, ang amahan nato, Diyos nga amahan, God's will niya, nga kanunay kitang maghatag, madawat nato ang the best. Kanunay sa Ginoo nga iyang pakanduyon siya mga anak, nga usay the best nga ihatag kaniya. So karon God's will na yun nga mupalit yun ko og motor, pati ko sa kinan, pati pala yuta. God's will na tanan sa Ginoo. Ito kay God's will na. Muadto na yun ko sa bangko. Ngutang na yun ko, bisan wala ko capacity to pay. That's a very absurd example. God's will sa imo nga, i-bless ka. Pero pangutangan na to, is that God's way? You need to pray nga, Lord, I know your will for me to have the best nga usay na anak ko according to your will, but guide me to the way that you want me to use. Why? Because God's will done not in God's way is never God's will. Bisan pag mayo ka, will maka ni mo Ginoo nga bless ni mo katawan nganong wala man ni mag-successful. Because you have not heard and you have not listened and you have not learned His ways. It implies, mga kaigsunan, that obedience to God's word is the way that keeps one within His will. So how do you know God's way? How do you know God's way? You will know God's way by reading and studying His word. You will know His way, His paagi. May bawon mo ang iyang paagi, ang iyang kanang mga sistema nga imong buhaton para makabuti nimo ang iyang kabubuton para nimo. Pinaagi sa pagbasa, pagtuon sa iyang mga pulong. So are you doing the will of God in the way of God? If you do, congratulations and continue doing it. Pero if you do God's will in the wrong way, that is not yet God's will. So natin mga pangandoy sa kinabuhi, sayod bangko, kita sayod man santa, nga gata, gusto naman tayo plano no, nga makabuilding ta ang church, God's will man na sa Ginoo, makabuilding ta pastor. Ngayon ko, yes. Pastor, na ako i-deal mo. Saan na? Na ako amigo politiko, dagan siya. Ang ayang gusto is, kumpanyatan niya, pag matagatan niya 5 million. Sabi ko, God's will na. Kay timing yun itong pag-ampo. Mangutahan ako niyo, is that God's will? God's will, sa Ginoo man natin building, but is it God's will? That's a very absurd example. But dili na ko mahatag ang tagsa-tagsan ninyo nga mga sitwasyon. But you should also discern, Lord, I know your will for me, but kani, is this your way? If this is your way, guide me. If this is not your way, please eject that in my life. Kaya maapatental siya taanak, mga kaigsunan. Na nabitaw tang nabitay goal, manikamot kita sa pagkaput. Mamot ang panahon, nga di na tayo makahuna-huna, nga God's will pabakani. Tungod kay excited kayo ta sa God's will nga atong kaputon. Ikaw ba't nga punto, mga kaigsunan? The blameless living in the avoiding of sin. In verses 23, I have never abandoned His decrees. I am blameless before God. I have kept myself from sin. The Lord rewarded me for doing right. He has seen my innocence. So sa iyang ipakita din spirituality or spiritual integrity means avoiding the guilt of life. David emphasizes a life free from the willful sin exoon. Kana bitong sala nga atong gituyuan. That is the thing nga mawala na to anam-anam isang Kristohanon. Kaya mo sa Christian ka, makasapa ka, dili na. Kasapa, pangyari na po ito. Kasama ang yapong ko, bisan dili ko, wala ko appeal sa inyong pagtapo, panagsimba.
Ikaw, makasama mo gyapon na ikaw, pareha na gyapon ta. What's the difference? Pero mingon po ka, di na gusto po makasa, apil na juga na mo sa mong simba para maluwas ka. Nangilan po ta because in reality, makasama mo kita. So what's the difference? The difference, Exon, is that the willful sinning, mawala na natong anam-anam. Kaya na may conviction, ibutang ang Ginoo sa itong kasing-kasing. Kaya na nakinhanglan nga, magsige patag-ingon, nga muni sa iyong ni, kanikaw, bati. Tungkol kay ikaw mismo, ingon, Lord, sorry, nagasa. Ay, kabantay ko nga, di ning mauyo ako kasing-kasing ako kay umataro. You rebuke yourself. Na kay auto-rebuke sa imong kinabuhi. Kaya naman, Holy Spirit man ang nagbantay sa imuhang kinabuhi. You guard your heart, mga kaigsunan, and mind. Avoid compromising situations. Moral vigilance brings freedom and invites God's favor. Kung ikaw nagmatnon kanunay sa imuhang pagsulti, ipangbuhat, hatag yun siya pabor sa Ginoo diya ninyo. Pero kung nagkinabuhi kang dautan, you are inviting the curse and not the favor of God, mga kaigsunan. So, sa dihang magkinabuhi ta nga balaan, mo na siya lisod kayong iwali. Gano man, mga igo matagtanan ng mga kasala, yan kung mga igo tayo, immature tayo, dito mabalik. Igo to si pastor. Sakit kita yan, isulti. Isa kasabot sa akong ibati. Ang mga batanon karon, dili man may weak. Mga batanon karon, dili may weak. Ito mo, ang mga batanon na dili weak. Nagaan ginako ka, okay, pagtuon mo. Isang taon ma, sir. Pwede, kasunod na lang, sir. Weak yun. Yang masupak ng mga batanon na dili ni week, oy. Ngano di kami sa una, ino may exam. Reklamo mami kasabahan sa maestra. Umiyo sa sir, ano may exam ka umaka mag-ingon? Surprise test. Okay. Pero karon, reklamo na mga batanon week. Pabasahon nimo, basahan na. Unsa sa ingon nimo? Di kayo ba mo pronunciation? Mo-graduate ng senior high. Di kayo ba mo basa tarong? Di ka comprehend. Pariporton, ang ilang buhaton, mga niya siya. Masod ka makita ni. Okay, report na. Ang buhaton nila is, ilang i-type ang katong mga wordings sa Bisaya ay English, i-type nila dito, niya ipa-translate sa Bisaya sa Google o ChatGPT. Pagkaman, moro ito'y basahon, ini, report. Ito, okay, mamana makagbasa, you state what you have learned. I will allow you magbisaya. Balik po siya basa dito. Ngayon, dili mo, wait. Kami, kita sa unas, panahon ng eskwela tab. Kamot mag-gitar, buon mag-gilato, atubang mag-gitag sa amin, buntag sa'yo, bata mag-gitab. Huwag ka magpurpurong pag-gitar. Huwag man, masayop ta, mag-uul pag-gitar. Kaya nga naman, andoy gitag ko grado, kay nubinta sa unang puwerteng, lisuda kat unon, ukwaon. Amen na, pero karon ito nga bata, binta, tanaw sa tukan na kay di ka maong para na po sa una. Nga naman na, tungkol sa kadagang distractions, kinabuhi, at the same time, kanang transmutation table sa Department of Education, usa sa mga problema sa reward system, nga bisan pag hagbong, sa tungkol kay gitransmute nakapasar. So, gipapasar na yung mga bisan, dili tinuod pasar. Kasi resulta sa mga graduate, inig-abot dito sa trabaho, ang mga employer, maingon, dili man niya siya work ready ng graduate sa Gito 12 program. Niya, ang dipedo ng government, may boom pa nga, no? Ang teacher pa'y pasangin lang. You need to understand, mga kaigsoon, the reward system sa Pilipinas, kalibutan, dili di siya work. Muna ngayon kung living a holy life in holiness, lisod kayo ni Iwali. Basta ganahan ka, na dagang membro. Pero ako kung mangandoy dagang membro, kung puros lang badlongon, ako di mangandoy, mga tarong buutan ng membro, nga gikan sa unang dautan, gitarong sa Ginoo. Kaya kung managhan ta, pwedeng ninduta ang gidaghanon, kaysa daghan kay tapos badlongon, wala na nga usaw. Living life in holiness, mga kaigsunan, is a deliberate daily pursuit of setting oneself by obeying His moral purity and separating from sinful worldly behaviors. It is not about the selfish or self-righteous perfection sa akong gikaingon. Wala ta nag-claim na di na ta makasa. Ang atong gi-claim is a life powered by the Holy Spirit. That is integrity. That is transformed life. Involves prayer, scripture reading, and even obedience, mga kaigsunan. So what is the first step towards
the Father delighting in us. There is some twist here. Pastor, ganahan ko ang amahan malipay na ko. Patusawan man ako. The first is you have to have His Son, Jesus Christ. Amen? Because if you do not have the Son, the Lord Jesus Christ, no matter what you do, no matter what good you do, no matter how many ways you do God's will, you will never, ever delight the Father. Matthew 3:17. If you remember, Jesus Christ was baptized by John the Baptist. God the Father said, "This is my dear Son, in whom I have delight." So therefore, Jesus Christ is the apple eye. He is the apple of the eye of the Father. Jesus Christ is the delight of the Father. And then, sa dihagnaan na si Jesus sa imuha, Galatians 2:20. Familiar mo ito, Galatians 2:20? Kung basahon niya mga kaigsunan, familiar mo ni. I have lived it's not I who lives, but Christ lives in me. The life I live in the flesh. Ito, Galatians chapter 2 verse 20. Ngayon ang Bible din ni New Living Translation. My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Christ lives in me. Galatians 2:20. But who is the Christ that lives in you? Matthew 3:17. Jesus Christ who lives in you is the delight of the Father. Now when you connect those things, Exon, you will be able to understand that since Christ is in us, the delight of the Father, then we can now please God and make Him delight in us. Then, kung naana si Kristo sa atong kasing-kasing kay Kristowanon ta, then malipay na ang amahan sa tua sa atong mabuhat nga maayo og tarong. Pero kung walay Kristo sa atong kasing-kasing, bisan pagbisan unsang kangindot atong buhaton sa kinabuhi, you will never please the Lord. Why? Because nobody can please the Father without the Son. You can never go to the Father without going to the Son. John 14 verse 6. Remember Ephesians 6:8 mga kaigsunan, the Lord will reward each one of us for the good we do, whether we are slaves or free. Datog mapobre, magawas nun man ta, or piniriso, amo man ta, or nangamo, you need to remember that God will reward each one of us. Each one of us. Kitang tanan, gantihan sa Diyos, kung nagbuhatag maayo. But I will tell you, doing what is right is not just for the sake of doing what is right, but doing what is right with the right and good motive. Diba, kanunay man akong i-emphasize ninyo, ang goodness sa action sa Ginoo is not just the mere act nga nitabang ka, ni-offer ka. That's not just on the mere act that you pray, that you read. You have also have the right motive of doing so for it to be a good act before the Lord. Kaya na may uban, simba ko para ma-bless ko, dato ko, simba ko para malayo ko sa mga mangutang kanang mangningil sa utang, magdumdum sa mga domingo sa saad, simba ko para ako dito. I mean, yan ang mga motibo ba? Pero ang imong gibuhatin doon, simba ka, basa Bible, itabang ka. In the eyes of God, that is still not good act. Because the good act in God is that you have done the right thing to do with the right motive, mga kaigsunan. And so, hapit ako mahuman, God will reward you when you live in righteousness, mga kaigsunan. Why? Because when He delights in you, nalipay sa ninyo, because naapod mo integrities kinabuhi, nga dili mo plastic na Kristohanon, kundi tinuod yun, and then you are committed to the ways of God, dili lang sa God's will, kundi sa God's way, and you are also living a blameless life, living and avoiding sin. God will reward you of doing so. So before I will end exhort, remember these key lessons. God delights in those who follow Him faithfully. Kalipay sa Ginoo
mga Kristohanon nga mo follow ni sunod sa Ginoo nga matinud-anon. Ikaduha makaigsunan is that integrity brings reward. Ang pagkatarong nato maghatag gid ni siya og ganti sa kinabuhi, ug ang ikatulo, righteous living is proactive. Meaning to say, dili lang nga mag-righteous living ko, di ko magpakasa. Righteous living does not only mean not to sin, but also to do what is right. Again, balihog, basahan, sultin ko balik. Ang pagkinabuhi nga matarong, dili lang na ang paglikay sa mga sala, kundi usab ang pagbuhat sa mga maayo. Like for example, na may mga tao nga dili po magbuhat og mga sala, kundi dili po sila magbuhat og maayo. Kasabot ra mo ana, for example, dili sila bughubog, dili sila magpatay, dili sila manikas, wala sila mga butanga pastor, wala na ko na pastor, bad na. Pero wala man po sila magbuhat og maayo. Like example, di po sila magampo, di po magalagad sa Ginoo, dili po mo pakita respeto sa mga ginikanan, di po mo tabang sa mga angayan tabangan. Wala kita na niya buhaton nga maayo. Pero dili po sila daotan nga magbuhat og daotan. That is not the righteousness that I'm talking. The righteousness I'm talking is not just not doing what is wrong, but also doing what is right with the good and right intention. And last here in the K lessons is blessings follow, obedience exalt. When you obey, God has a timeline. He will reward us in due time exalt. As Galatians chapter 6 verse 9, let us not get tired of doing what is good. Nagkapoy na babo sa pagbuhat og maayo? Ayaw. Kaya nga naman, at just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Pero if you give up, then you miss your right to your harvest. It is God's promise that to those who are not tired of doing what is right will never, ever remorse sa ilahang pagbuhat sa tarong mga kaigsuonan. Amen. Before I go to the conclusion, I have the feeling that I need to read this because this is very related to our topic today. Malakay chapter 3 verses 16 and the following verses. Malakay chapter 3, 16 and the following, ningon din or 14, I'll just start in 14. Related kayo ni about justice, about the reward, about righteous living, about living in wickedness. Verse 13 or 14, you have said, what is the use of serving God? So ang mga Israelita ang panahon na isa may gamit na ng mga lagat na sige magsimba-simba ta. We have gained by obeying His commands or by trying to show the Lord's heaven's armies that we are sorry for our sins. Usa may atong ani maginansa mutuman ta sa mga sugo sa Ginoo nya maginulsol ta sa atong mga sala. From now on, we will call the arrogant blessed. Nakita na mo ang mga arrogante, mga proud, mga wicked mo na blessingan. For those who have do evil get rich. Ang nagbuhat og dautan mo yung nadato, nakapaldo og daghan, mga maleta puno sa kwarta. Those who dare God to punish, and those who dare God to punish them suffer no harm. Kung mga tao nagsigi og challenge sa Ginoo, tinuod pa kang Ginoo, kung tinuod ka, pati economy, wala jud sila mahimong mamatay, wala na sila magka-problema. Verse 16, then those who feared the Lord spoke, katong mga matarong, who feared the Lord, those spoke to each other. And the Lord listened to that what they said. In His presence, a scroll of remembrance, so ang libro sa remembrance. Nabahaman dito. As sa una sa batanan pa mo, kanang hilig ba mo ng mga paano ninyo, mga diary ninyo, mga remembrance ninyo, mga slam book ninyo. Naas langit ninyo din. In His presence, a scroll of remembrance was written to record the names of those who feared Him and always thought about the honor of His name. They will be my people, says the Lord of heaven's armies, on that day when I act in judgment. Tingnan din they will be my own special treasure.
And I will spare them as a father spares an obedient child. Ingon siya, on the day of judgment. When is that day of judgment? It will be the last day sa kalibutan ni Zon. Ingon siya, I will spare you as my dear son and daughter. Luwasun ta sa atong amahan, a special treasure. The last verse in 18. Then you will again see the difference between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. So kung makita na nimo ingon ang Ginoo, anang panahon na ang kalahian sa nagsimba sa Ginoo nga tinuod kaysa sa wala nga alagad sa Ginoo. Makita nimo ang tinuod nga Kristohanon ug sa mga dili gyud Kristohanon. Pero karon medyo gray pa, medyo dili pa kayo klaro because na pa may grasya gihatag ang Ginoo. Nagapati kag chance. Di na sana kupugan ang blessing sa imo ha. Kay ang blessing sa libro sa Roma, designed for you to repent. Ingon ng Bible, God's kindness was given for us to repent. Pero it's true as well na if you do what is wrong, Satan will also bless you because you might think I'm doing the right thing in the right way. I'm forever deceived on that because I am okay. Kaya gibless mo sa Ginoo. Una dagang mga thinking, mga dato nga ingon na ilang una-una. Kung sayo pa niya mo pagtuobran, anong gibless mo sa Ginoo? Ya kitang mga uyamo to kubre. Yung Christian sa to pagtubag na. Itaw sa doon, kubre. Anak apil na ko ni mo na dato ta. Wala problema na to. So you need to understand nga dili ta mahilo sa problema o sa mga blessings sa kalibutan nga dili na iya sa Ginoo. Kay kaibaw ta, you will know at the end of the day, at the judgment day, you will see the difference between God's people and not His people. So in conclusion, David's testimony, mga kaibigan, reminds us that God rescues, protects, and rewards those who walk in integrity. Padayon may igsoon sa pagbarog, sa sakto o sa tarong. In our modern world, we celebrate shortcuts, compromise, but God's word calls us to righteous living, blameless conduct, and faithful obedience. Let us commit ourselves today to live in such a way that when God looks upon us, He delights in our hearts and rewards our faithful hands. Mga kaigsuunan, the title, God blesses those people who lives in righteousness. Dili na siya istorya nga butbot. That is true to tell in nasa scriptures. As to how God bless you and rewards you, there are many ways. He can bless you in your personal life. He can bless you with your physical life. He can bless you with your financial life. He can bless you with all parts of your life. Make sure you're doing what is right in the right way. Amen? Pakpakan na ito ang Ginoo. All rise. After our song, mga kaigsunan, today is third Sunday. We are going to have a very short time for our cell grouping. Magkumustahay ta, mag-inabuay ta sa matagusan. Yes, Father, we worship and glorify your name. Thank you sa among pulong na dugog karon. Na-encourage mi Ginoo nga mapadayon kami sa pagbuhat og tarong ug maayo. Nasakto ang motibo. Na-encourage kami Ginoo nga dili kami mo give up sa pagbuhat sa usay saktong tarong. Usay makapalipay nimo, usay makapa-glorify nimo. Not only because nangandoy mi sa mga reward, but because ganahan mi nga ikaw ang among amahan malipay sa among mga kinabuhi. Father, we thank you that you have blessed us beyond measure. Thank you that you have blessed us even if we are unfaithful to you. Lord, we pray more and more that you will use our lives to spread the gospel, to show the light and the glory of Christ to all the people who wala pa kayo nakanino. May you use our lives to shine over other people. Ang mga pag-ampo, Ginoo, ang panalangin spiritual, imong ibubog ka namong tanan. You grant us the faith, the repentance, the transformation. You grant us, Lord, the righteous life. You grant us, Lord, the regenerated heart. Amo sa mga pag-ampo, Ginoo, ang among financial nga bahin. Ikaw magasangkap, Ginoo, sa tanan namong gikinahanglan, sa mga negosyo, gipangbuhi sa pagtanong, ng mga kapatanunan, ang mga trabaho, and even sa mga igsuunan nga nangandoy trabaho.
Lord, I pray that you're going to provide and bless us in the mighty name of Jesus Christ. Ang amo ang mga paglawas, Ginoo. I pray for healing. I pray for total healing sa mga kaigsuunan, Ginoo. I pray for good life. Kay mong ihatag ka na mga padayon kami nga mga lagad. We praise you, Jesus Christ. Lord, as we continue singing and declaring your name, may you be glorified in our lives, in this church, and in our family. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Yes, Lord. Let's continue. Let's continue. Sing, sing,
cell group ta mga igsoon for 15 minutes and then sa jersey nato, you can come to me for our down payments. Thank you everyone. God bless.